Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4166. Samantala, dumura naman ng dugo si Solar General habang nauubos ang enerhiya nito sa katawan habang nakadilat ng husto ang dalawa nitong mga mata. Hindi nito naintindihan hanggang sa kanyang kamatayan kung ano ang nangyari pero sigurado pa rin siya sa kanyang sarili na hindi siya nagtaksil sa Godly Region. Dito na pinulot ni General Grunt ang gintong baril bago sumugod kay Nine Heaven Emperor. Agad siyang lumuhad para magkunwari sa harapan nito. Kamahalan, masyado po akong nagalit kaya hindi ko na-control pa ang aking sarili. Pakiusap, parusahan niyo po ako. Habang nakayuko, pinanatiling nakayuko ni Grunt ang kanyang ulo at iwas ang kanyang tingin kay Nine Heaven Emperor. Nagbuntong hininga naman si Nine Heaven Emperor habang kamakaway na sumasagot ng, hayaan mo na. Tama lang ang ginawa mo. Bakit pa ako mag-aalala kay Archfiend Antigonus kung kasing tapat mo lang ang lahat ng mga tauhan ko? Ihanda mo ang mga paghahandang sinabi ko SIO kanina. Dapat na tayong maghanda bago sumikat ang araw bukas. Opo, kamahalan. Sagot ni General Grunt bago nagmamadaling lumabas ng lihim na kwarto dala ang bangkay ni Solar General. Agad na napangiti at gamaan ang kanyang mood nang mulakabos ito sa lihim na kwarto. Patay na ngayon si Solar General kaya wala na akong dapat na ipag-alala pa, isip niya habang nakatingin sa bangkay ni Solar General. Hindi mo rin ako masisisi sa kawalan. Kunang awa sa iyo, Solar General. Kinakailangan kong gawin ito para makuha ang papuri mula kay Nine Heaven Emperor. Sabi nito sa kanyang sarili. At pagkatapos ay agad niyang tinawag ang ilan sa mga Grand Weapon para utusan ang mga itong ilibing ang katawan ni Solar General. Pagkatapos nito ay agad na inipon ni General Grunt ang 12 ng mga general para baguhin ang innate formation na nakapaligid sa Imperial Sky Palace nang naaayon sa kagustuhan ni Nine Heaven Emperor. Samantala, nakabalik naman si Daryl sa tent na matatagpuan sa kampo ng mga Fiend at agad niyang nakita si Black Tortoise King na hindi mapakilang naghihintay sa kanya. Kumusta? Mabilis na tinanong ni Black Tortoise King si Daryl nang makita niyang makabalik ito. Ipinasa ko na ang sulat kay Solar General bago ito sabihang ihatid ang sulat kay Nine Heaven Emperor. Sigurado akong nakita na ngayon ni Nine Heaven Emperor ang sulat. Nakangiting sagot ni Daryl. Magaling, natutuwa at nasasabik ang sigaw ni Black Tortoise King. Pero masyado ring maingat si Nine Heaven Emperor. Paniniwalaan kaya nito ang laman ng sulat mo sa kanya? Pinag-isipan ito ni Daryl bago ito nakangiting sumagot ng, maiintindihan niya ito hanggat hindi siya isang mangmang. Pero hindi na naging maganda ang nararamdaman niya rito. Tama nga si Black Tortoise King. Masyadong mapagsuspecha si Nine Heaven Emperor, lisipin kaya nito na gawa-gawa ko lang ang lahat ng ito. Bahala na, nagawa ko na naman ang aking makakaya, inosente pa rin ako kahit na ano pa ang mangyari. Hindi na napigilan pa ni Black Tortoise King na manatili ng matagal sa tent kaya mabilis itong bumalik sa kanyang tent matapos niyang makipag-usap kay Daryl ng isang sandali. Hindi nagtagal ay sumapit na ang dilim. At pagkatapos lumabas ng buong araw, napagod ng husto si Daryl kaya agad siyang napaupo para magpahinga. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng isang nanlalamig na boses mula sa labas. Daryl, ito ay walang iba kundi si Oliver. Agad na napamulat ang mga mata ni Daryl bago magsalita sa likuran ng kurtina. Ano iyon? Sabihin mo na agad sa akin ang sadya mo rito. Hindi talaga ako tinitigilan ni Oliver saan man ako magpunta. Sigurado akong hindi maganda ang naging pakay nito sa pagpunta niya rito ng ganitong oras. Isip ni Daryl. Agad na bumagsan ang mukha ni Oliver sa labas ng kwarto nang maramdaman niya na hindi siya pinansin ni Daryl. Pero mabilis pa rin itong nagising sa katotohanan habang sinasabi na, gusto ka raw makita ng mangkukulam na si Morticia sa kanyang tent. Gusto akong makita ni Morticia. Natitigil ang Simon Got ni Daryl. Masyado nang malalim ang gabi kaya bakit niya ako gustong makita ngayon? At paano ko naman ito malalaman? Maaari kayang tungkol ito sa isang importanteng bagay. Hindi naman sinabi sa akin ng mangkukulam kung bakit kanya ipinatawag. Pwede ka namang manatili rito kung hindi ka naniniwala sa akin, singgal ni Oliver. Habang kumikislap ang kanyang mga mata na parang isang traidor. Nagdadalawang isip na tumayo si Daryl nang makita niyang nakangisi si Oliver.
Hindi na niya ito in-entertain habang naglalakad papunta sa tent ni Morticia. Naramdaman niya na sinasabutahe lang siya ni Oliver pero hindi pa rin siya makasiguro kung totoo ba talaga ang bagay na ito. Paano kung hinahanap talaga siya ni Morticia? Siguradong malaki ang magiging problema niya sa sandaling hindi niya ito siputan. Sa bagay, kasusuko-suko niya lang sa lahi ng mga Fiend kaya dapat lang na mag-ingat siya sa kanyang mga galaw. Agad namang ngumisi si Oliver nang makita niyang maglakad si Daryl. Isa talagang mangmang si Daryl. Nagawa niyang maniwala sa akin. At pagkatapos ay agad nitong itinulak ang wheelchair papasok sa tent ni Daryl bago magsimulang maghalughog. Hindi talaga ipinatawag ni Morticia si Daryl. Isa lang itong patibong ni Oliver kay Daryl para magkaroon ito ng pagkakataong makahanap ng ebidensya. Alam ni Oliver na hindi talaga tuluyang sumuko si Daryl sa lahi ng mga Fiend. Kabanata 4167. Kahit na malalim ang naging hinanakit ni Oliver kay Daryl, alam pa rin ito na isang tao na kumakapit sa kanyang prinsipyo si Daryl at hindi isang maliit na taong may kakayahang magpalipat-lipat ng panig ng walang kahirap-hirap. Kaya sigurado siya na hindi pa tuluyang sumusuko si Daryl. Kay Morticia, ilang oras nang naghihintay ng tamang pagkakataon si Oliver kanina pero naruroon kanina sa tent ni Daryl si Black Tortoise King kaya hindi niya ito nahalughog. Agad na nakita ni Oliver ang kanyang pagkakataon nang mapansin niya ang pag-alis ni Black Tortoise King sa tent ni Daryl pagsapit ng gabi. Simple lang ang naging plano ni Oliver. Kailangan lang niyang humanap ng rason para paalisin si Daryl sa sarili nitong tent para magawa niya itong pasukin at halughugin. Dito na nagmamadaling naghalughog si Oliver sa tent pero wala pa rin siyang nakita na kahit anong ebidensya laban kay Daryl. Nakaramdam ito ng matinding frustration habang naghahandang umalis nang makita niya ang isang bagay na kumuha sa buo niyang atensyon. Dito niya nakita ang isang piraso ng papel ang panulat. Sa isang sulok ng tent, hindi pa tuluyang natutuyo ang ink ng panulat na nagsasabing kagagawa-gawa lang ni Daryl sa isang sulat gamit ang panulat na iyon. Dito na naging emosyonal si Oliver habang sumusugod papunta rito. At pagkatapos ay agad niyang inilibing ang panulat at ang papel sa ilalim ng tent. Isang tusong tao si Oliver. Alam niya na hindi sapat ang panulat para mapatunayan ang pagtataksil ni Daryl sa mga Fiend pero maaari pa rin itong maging ebidensya sa tamang panahon. Agad na umalis ng tent si Oliver nang mailibing niya ang panulat at ang papel na kanyang nakita. Samantala, nagpunta si Daryl sa tent ni Morticia nang mapansin niyang nakabukas pa ang ilaw sa loob nito. Agad siyang tumawag ng mahina mula sa labas nang mapansin niya. Iyon, Fiend Martyr. Pero masyado pa ring naging tahimik at walang kahit na sino ang sumasagot mula sa loob nito kaya agad na napasimangot si Daryl habang nagdadalawang isip na naglalakad papasok sa tent na iyon. Agad na natigilan si Daryl sa kanyang nasakisihan nang makapasok siya sa tent. Makikita sa loob ng tent ang isang malaking bathtub na gawa sa itim na mga bato na puno ng mainit na tubig. Dito na niya napansin ang isang magandang imahe na nakababad sa tubig. Malinaw na makikita ang kayumanggi nitong balat mula sa itim na kulay ng bathtub. Nagbabad ang katawan nito sa tubig na gamulo ng gusto sa isip ni Daryl. Ito ay walang iba kundi si Morticia. Kasalukuyang nakita ni Daryl si Morticia na naliligo habang balot ng mga patak ng tubig ang maganda nitong mukha na nakapagpalinaw at moisturized dito. Masyado talaga itong perpekto. Ang ganda, napakaganda talaga nito. Sino nga ba ang mag-aakala na ang palaging arrogant at nanlalamig na si Morticia ay mayroon pa ring maganda at pinagpalang itsura? Isip ni Daryl. Kasalukuyang nanlalaki ang mga mata ni Daryl habang napupuno ng tensyon ang kanyang dibdib. Wala siyang kamuang-muwang na hindi lang naliligo noong mga sandaling iyon si Morticia, dahil kasalukuyan din itong sinasanay ang isang teknik na matatagpuan lamang sa lahi ng mga Fiend. Tinawag ang teknik na ito bilang Abyssine Method. Isa itong teknik para magkaroon ng kakayahan ng isang nilalang painitan at palamigan ang kanyang sarili. Para maiwasang malamigan ng husto, agad na ibinabad ni Morticia ang kanyang sarili sa mainit na bathtub sa bawat sandaling sasanay niya ang teknik na ito. Kasalukuyan nang nawawala sa kanyang sarili si Daryl nang bigla siyang makaramdam ng pagiging agresibo sa kanyang dibdib. Dito niya napansin ang pagmulat ng mga mata ni Morticia. Dito na biglang namula ang maganda nitong mukha nang dahil sa mainit na tubig habang naiinis na nakatitig ang dalawa nitong mga mata kay Daryl. Daryl,
Agad na namawis ng husto ang nagpapanik na si Daryl nang makita niyang nakatitig si Morticia sa kanya. Masyado na siyang nakonsumo ng kanyang mga nakita kaya agad siyang nawala sa kanyang sarili. Dito nangumuso si Morticia habang galit na nakatitig kay Daryl. Ang lakas ng loob mong pumasok sa tent. Kunang walang problem gusto mo na sigurong mamatay. Dito na biglang napuno ng galit ang kanyang mukha. Isa siya sa 12 Fiend Martyrs na nakilala sa pagiging arrogant at elegante ng lahat. Kaya natural lang na mas maging masaklap pa sa kamatayan ang pagharap nito ng nakahubad sa isang lalaki. Hindi na alam ni Daryl kung matatawa ba siya o may iyak nang maramdaman niya ang galit ni Morticia habang nagpapaliwanag sa harapan nito. Huwag po kayong magalit, Fiend Martyr. Kumalma po kayo. Sinabi po ni Oliver na hinahanap niyo raw po ako kaya agad po akong nagpunta rito. Tumawag po ako sa labas pero hindi po kayo sumagot, kaya napagpasyahan ko na pong pumasok sa loob. Tiningnan nito mula ulo hanggang paa si Morticia habang nagsasalita. Hindi may kakaila na isa talaga itong magandang binibini. Masyadong naging perpekto ang katawan at ang mukha nito. Kaya naging isang makapidyo hiningang eksena ang pagligaw nito nang walang saplot sa harapan ni Daryl. Nanatili namang kalmado si Daryl habang tahimik na pinipigilan ang kanyang galit. Buwisit. Ang lakas ng loob ni Oliver na lokohin ako. Hindi pala talaga ako ipinatawag ni Morticia. Kabanata 4168. Pero mas nagalit sa mga sandaling ito si Morticia habang nananurmang sinasabi na, manahimik ka. At kailan pa kita ipinatawag? Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit ka pumasok sa aking tent? At ano ba talaga ang pakay mo? Napakagat na lang ito sa kanyang mga labi habang galit na nakatitig kay Daryl. Hindi siya naniniwala kay Daryl nang maisip niya na walang sapat na lakas ng loob si Oliver para magsinungaling at magbigay ng hindi totoong mga utos mula sa kanya. Wala nang nagawa pa sa mga sandalyong iyon si Daryl kaya wala nang silbi ang pagsasabi ng kahit na ano rito. Fiend Martyr, pag-usapan na lang po natin sa ibang oras ang tungkol dito. Maaari na po kayong magpatuloy sa inyong pagligo. Mauuna na po ako, at pagkatapos ay agad siyang tumalikod para umalis sa tent. Aalis ka. Agad na nagalit si Morticia nang makita niyang papaalis si Daryl. Kaya agad itong umiyak ng malakas habang tumatayo mula sa bathtub na nagpatalsak sa maraming tubig habang inaatake nito ang likuran ni Daryl. Masyadong naging mabilis si Daryl kaya hindi na ito nakailag pa sa tamang oras. Sa sobrang pagkagulat ay agad niyang ginamit ang enerhiya ng diwata niyang kaluluwa na Damaloy nang mabilis papunta sa kanyang palad. Agad siyang namangha sa ganda ng katawan ni Morticia habang nabablangkong sinasalubong ang pag-atake nito. Wala talagang puso si Morticia. Nagawa niya akong atakihin nang hindi man lang ito nagbibihis. Isip ni Daryl. Pagkatapos ng isang sandali ay mabilis na nagtama ang mga palad ni Daryl at Morticia sa isa't isa na gumawa ng isang malakas na pagsabog. At pagkatapos ay agad na gumawa ng nasasaktang ingay si Daryl bago tumalsik patalikod. Sa huli ay nag-collapse ang kanyang katawan habang namumutla ang kanyang mukha. Hindi pa tuluyang nagre-recover ang diwata niyang kaluluwa kaya hindi pa ito sapat para labanan si Morticia. Dito na siya nakaramdam ng paninikip si Daryl sa kanyang dibdib habang gulat at hindi makapaniwalang nakatingin kay Morticia. Grabe, isa nga talaga sa 12 Fiend Martyrs si Morticia. Masyado talagang matindi ang lakas nito. Mabilis namang kumuha ng puting towel si Morticia na mabilis nitong ibinalot sa kanyang katawan bago nakatitig na sabihin kay Daryl na, sabihin mo sa akin. Bakit ka pumasok nang walang problem sa aking tent? Wala namang nagawa si Daryl habang nagbubuntong hiningang sumasagot ng, hindi ko po talaga sinasadyang magpunta rito. Si Oliver po. Agad siyang nena sa kanyang sarili. Tumawag na lang sana ako ng maraming beses kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Sinubukang magpaliwanag ni Daryl habang nagpapanik sa kanyang sarili nang biglang sumigaw ang nanginginig na si Morticia gamit ang nanginginig nitong boses. Nabalot ng pawis ang kaniiyang noo habang namumutla ang buo nitong mukha. Ano ang nangyayari? Nagulat si Daryl sa kanyang nakita. Napasigaw na lang sa mga sandaling ito ang nervyos na si Morticia. Nasa importanteng sandali na ako ng pagpapalakas gamit ang Abyssine method nang bigla kong atakihin si Daryl. Kaya agad akong tinamaan ng napakalamig nitong aura.
Agad na ginamit ni Morticia ang kanyang demonic technique nang marealize niya kung ano ang nangyari para mapigilan ang pagkalat ng lamig sa kanyang katawan. Pero habang mas pinipigilan niya ito ay mas lumalakas ang lamig na gumagapang sa buo niyang katawan. Dito na naramdaman ni Morticia ang pagtindi ng malamig na aura ng teknik hanggang sa hindi na niya ito makontrol. Agad na tumagos sa kanyang bungo at binti ang napakalamig nitong aura. Agad na nagpanik si Morticia noong mga sandaling iyon pero mas tumindi pa ang lamig na kanyang nararamdaman habang nagpapanik ang kanyang dibdib. Hindi ko na sana inatake si Daryl kung alam ko lang nag-anito ang mangyayari. Pero agad namang makakatakas si Daryl kung hindi ko iyon gagawin. Hindi nagtagal ay pinahirapan na ng napakalamig na aura ang kanyang katawan. Naramdaman ni Morticia na para bang isa ng matigas na yelo ang kaniiyang katawan habang tumitindi pa ang malamig na aura sa kanyang paligid. Hindi na niya ito kinakaya sa mga sandaling iyon. At sa huli ay hindi na napigilan ni Morticiang mapasigaw ng mahina sa nangyayari sa kanyang katawan. Agad siyang bumagsak sa lupa bago bumaluktot at manginig na para bang nasa gitna ito ng isang matigas na yelo. Agad na nagising sa katotohanan si Daryl nang makita niya iyon. Ano po ang nangyayari sa inyo, Fiendmartyr? Hindi mangmang si Daryl. Agad niyang na-realize na nagsasanay si Morticia sa bathtub nang bigla itong tamaan ng matinding panlalamig matapos nitong atakihin ng biglaan. Si Daryl, gusto mo akong patayin nang biglang bumalik ang bunga ng pagkakamali mo. Nagmukhang kalmado si Daryl sa kanyang sarili pero sa totoo lang ay hindi talaga ito natuwa sa mga nangyari. Dito na napanguso si Morticia habang nakatitig na sinasabi kay Daryl na, "Manahimik ka, alam mo bang nagpapalakas ako ngayong gabi? Nagpunta ka ba para isabutahe ako?" Na-frustrate ng husto si Daryl habang binabaliwala ang sinasabi ni Morticia nang marealize niyang hindi siya nito naiintindihan. "Hindi ko po ito sinasadya, Fiendmartyr. Kayo na po ang bahala kung maniniwala po kayo sa akin o hindi." Iniling niya ang kaniiyang ulo habang ipinapakita na wala siyang magagawa na rito. Napataas na lang ang kilay ni Morticia, nang mapansin nitong seryoso ang mukha ni Daryl. At pagkatapos ay agad na natulala ang mukha nito. Maaari kayang, hindi ko lang siya naintindihan. Nakasalanan talaga ni Oliver ang lahat ng ito. Kabanata 4169. Habang nag-iisip, agad na nabalot ng lamig ang buong katawan ni Morticia habang sumisigaw ito ng, "Ang lamig!" Mabilis na nagyelo ang mga patak ng tubig sa kanyang katawan bago kumalat ang isang kulay yelong aura sa buo nitong katawan na para bang isang mesh. Ito ay walang iba kundi ang Abyss Chill Poison. Agad na kukulo at magiging Abyss Chill Poison ang Abyssine Method sa sandaling magsimula ito sa paghuli sa sinumang nagsasanay dito. Siguradong hindi magiging maganda para sa nagsasanay nito ang magiging kapalit ng tuluyan nitong pagkalat sa kanilang katawan. Agad na umangat ang Abyss Chill Poison bago maging isang nagyayelong mundo ang loob ng tent. Nabalot ng yelo ang mukha at ang magandang katawan ni Morticia habang nababasag ang suot nitong towel sa katawan ng dahil sa sobrang baba ng temperatura sa loob. Dito na nakita ni Daryl ang walang saplot ay tila perpektong katawan ni Morticia. Agad siyang natigilan habang napapalunok sa kanyang sarili. Masyado nang naging perpekto ang kanyang ganda at katawan kahit na nagmula si Morticia sa lahi ng mga Fiend. Agad na namula si Morticia nang makita niyo ang tingin ni Daryl bago galit na sabihin, "Ipikit mo ang mga mata mo." Daryl, gustong-gusto na niyang patayin si Daryl pero hindi niya nagawang gumalawan ng kahit na kaunti matapos siyang atakihin ng Abyss Chill Poison. Masyado pa ring naging maiksi ang kanyang pasensya maging sa mga sandaling ito, isip ni Daryl. Hindi makapagsalita at naging kalmado ng husto ang kanyang dibdib habang tinitingnan mula ulo hanggang paa si Morticia. "Ikaw," hindi na na-comfortable si Morticia sa ginagawang pagtingin ni Daryl. Dito na nanginig ang kanyang katawan sa sobrang galit habang halos dumura na ng dugo ang kanyang bibig. At pagkatapos ay agad niyang siyanbi na, "Isa pang tingin mo at dudukutin ko na ang dalawa mong mga mata, Daryl. Isa ako sa 12 Fiendmartyrs. Isa akong puro, arrogant at iginagalang na nilalang kaya paano ko nagawang kayanin ang paulit-ulit na pagtingin sa akin ni Daryl. Isa itong kahihiyan." Isip niya, nanatili namang kalmado si Daryl habang nilalabas ang kanyang sama ng loob. "Maging patas naman po kayo kahit na papaano, Fiendmartyr, gusto niyo po akong patayin pero ayaw niyo pa rin akong pagbiyan na sumulyap ng ilang beses sa inyo.
At higit po sa lahat, hinding-hindi ka mapapasok sa sitwasyong ito kung hindi niyo po ako sinubukang patayin kanina. Hindi na nakasagot pa sa sobrang galit si Morticia. Tama nga si Daryl, pero hindi naman niya ito gustong patayin nang bigla siyang atakihin ng lason na nagmula sa teknik na kanyang sinasanay. Habang nakakaramdam ng matinding kalungkutan, bigla niyang naisip ang isang bagay habang nagugulat niyang tinitingnan si Daryl. Sandali lang, bakit okay ka pa rin hanggang sa mga sandaling ito? Paralisadong nakaupo lang doon si Daryl habang ipinapakita ang maayos niyang itsura. Dapat ay nagdudusa na ito sa nanlalamig niyang lason hanggang sa tuluyan itong mamatay noong atakihin niya ito kanina. Pero maliban sa bahagyang namumutla nitong balat, mukhang hindi ito naapektuhan ng lamig sa kanilang paligid si Daryl. Napakamot naman sa kanyang ulo si Daryl habang umaarte na para bang walang nangyari. Malay mo, maaaring dahil ito sa power of bird ancestor na hawak ko. Dapat mong malaman na naglalaman ng apoy ang power of bird ancestor kaya hindi ako nagawang maapektuhan ng nangyayaring paglamig sa paligid. Ang power of bird ancestor. Ang Red Sparrow Blazing Flame. Napaangat na lang ang mga kilay ni Morticia habang nagiging emosyonal. Magaling, magagawa ng Red Sparrow Blazing Flame na pigilan ang Abyss Chill Poison. Dito na siya tumingin kay Daryl habang nagdedemand na sinasabing, ilabas mo na ang apoy ng power of bird ancestor, Daryl. Dali, agresibo itong nagsalita habang kumikislap ang umaasa nitong mga mata. Bakit? Samandal naman si Daryl sa pader habang nakangiting naniningkit kay Morticia. Hindi na ako naaapektuhan ng lamig kaya bakit ko ito pakakawalan? Paano naman ako? Papanoorin mo na lang ba akong mamatay dito? Hindi makapaghintay na sinabi ni Morticia habang nanginginig ang buo nitong katawan. Natigilan naman si Daryl habang nakasimangot na sinasabing, noong una ay nagawa ko na po kayong tulungan na alisin ang malamig na lason sa inyong katawan, Fiendmartyr. Sa bagay, isa ito sa aking mga responsibilidad. Pero, hindi niyo pa rin ako pinagkatiwalaan kanina at nagawa niyo pang pagtangkaan ang aking buhay. Kaya sabihin po ninyo sa akin kung bakit ko po kayo tutulungan. Nagre-relax at walang pakialam itong Samandal sa pader habang nagsasalita. Napakagat na lang ng husto si Morticia sa kanyang mga labi habang tahimik na nakakaramdam ng kahihiyan sa kanyang sarili. Kabanata 4170. Mabilis mag-isip si Morticia kaya alam niyang gusto ni Daryl na magmakaawa siya sa harapan nito nang makita niya itong nakapaningkit. Pero isa ako sa 12 Fiendmartyrs at ang nangungunang mangkukulam sa buong lahi ng mga Fiend. Kaya paano ko magagawang yumuko sa kanyang harapan? Napakagat siya sa kanyang labi habang sinusubukang gamitin ang power of Fiend Soul para labanan ang Abyss Chill Poison. Pero kumalat na ng husto ang lason sa kanyang katawan kaya hindi na niya ito makontrol pa. Pagkatapos ng ilang sandali ay namuti na rin ang mga labi ni Morticia habang ipinapakita ng maganda nitong mukha ang sakit na kanyang nararamdaman. Naabot na ng kanyang katawan ang limit nito. Sinubukan niyang pigilan ang salit pero hindi pa rin ito gumana. At sa halip ay mas tumindi pa ang lakas ng chill poison habang sumasabog sa kanyang katawan. Dito na nabalot ng isang malamig na hangin ang paligid. Hindi na nakapagsalita pa si Daryl habang iniisip na masyadong competitive ang mangkukulam na ito nang hindi pa rin yumuko si Morticia sa kanyang harapan. At pagkatapos ay agad siyang ngumisi habang sinasabi na, sige, quits na tayong dalawa. Huwag ka nang magpumilit na labanan iyan. Pumasok ka na sa loob ng protective shield na gagawin ko. Dito na niya biglang ginamit ang power of bird ancestor habang ikinakaway ang kanyang kamay para gumawa ng isang protective shield na gawa sa apoy. Pero masyado pa ring maliit ang shield na ito kaya hanggang 2 tao lang ang maaaring magkasya sa loob nito. Agad na namula ang magandang mukha ni Morticia habang iniisip na, masyado talagang walang awa si Daryl. Sinadya niyang paliitin ng ganyan ang ginawa niyang protective shield kaya malaki ang tsansang mahawakan niya ang aking katawan sa sandaling pumasok ako roon ng hubot-hubad. Sigurado akong sinasadya niya ito. Palakihin mo pa iyan. Naiinis na sinabi ni Morticia. Napipilitan namang ngumiti si Daryl habang sumasagot ng, huwag mo na akong pahirapan, Fiendmartyr. Masyadong naging matindi ang palm attack na ginawa mo kaya ito lang ang nakayanan kong gawin. Dito na napapadyak si Morticia sa lupa. Nagawa pa niyang makahanap ng dahilan na para bang kasalanan ko ang lahat ng ito. Namamrobal man na siya noong mga sandaling iyon.
Ayaw niya sanang pumasok para ma-take advantage ni Darlie. Pero wala pa rin siyang choice ngayong lumalakas na ang chill poison sa kanyang katawan. Naabot na ng fiend niyang kaluluwa ang limit nito kaya agad na siyang maninigas hanggang sa kamatayan sa sandaling magtagal pa siya sa labas ng protective shield. Pagkatapos ng ilang segundong paghihirap ay hindi na nagdalawang isip pa si Morticia. Agad itong ngumuso habang pumapasok sa protective shield na ginawa ni Daryl. At nang makapasok ito sa protective shield, agad na naamoy ni Daryl ang bago nito na nakapagpagaan sa kanyang pakiramdam. Hindi na naiwasan pa ng kanyang mata na muling tingnan ng malapitan si Morticia. Hindi maikakailang perpekto nga ang katawan ni Morticia, at dahil maliit lang ang kanyang protective shield, tumayo si Morticia ng malapit kay Daryl kaya madali silang mapagkakamalan ng sinumang makakakita sa kanila sa labas. Agad na iisipin ng mga ito kung paano nagawa ng nangungunang mangkukulam na yamakap kay Daryl nang walang kahit na anong saplot. Siguradong gagawa ng malaking ingay sa buong lahi ng fiend ang bagay na ito sa sandaling malaman kumalat ang nangyari ngayong gabi. Kasalukuyan ding nararamdaman ni Morticia ang pagtingin ni Daryl sa buo niyang katawan kaya agad siyang namula habang napapakagat sa kanyang labi hanggang sa malapit na itong magdugo. Hindi siya naging comfortable rito pero hindi pa rin niya nagawang gumalaw sa paligid. Habang nasa gitna ng kanyang paghihirap, nanlalamig na sinabi ni Morticia na, binabalaan kita Daryl. Itigil mo yung kalokohan mo kung ayaw mong patayin kita. Fiend Martyr, masyado ka na pong mataas at malakas. Kaya paano ko magagawang makipaglokohan sa iyo? At isa pa, hindi naman ako nagkulang ng babae sa 9 mainlands. Sagot ni Daryl, ikaw, mas mabuti kung hindi ka po gagalaw ng masyado, Fiend Martyr. Masyado na pong mahina ang katawan ko ngayon kaya hindi na rin magtatagal pa ang protective shield na ito. Itigil mo na ang mga kalokohan mong iyan. Sigurado naman ako na sinadya mong paliitin ito. Hindi natapos sa kanilang pagtatalo sina Daryl at Morticia hanggang sa lumipas ang ilang minuto nang hindi nila nalalaman. Dito na mabilis na natunaw ang yelo sa katawan ni Morticia. Hindi lang iyon dahil nawala na rin ang lamig na kumalat sa paligid ng protective shield. Wala na po ang lamig na kumalat sa kwarto ninyo, Fiend Martyr. Maari na po kayong lumabas. Ngiti ni Daryl habang itinatago ang kanyang shield. Hindi naman siya pinansin ni Morticia habang naglalakad para kumuha ng ilang damit na kanyang isinuot. Nito utusan si Daryl na, Daryl, hinding-hindi mo dapat sabihin sa kahit na sino ang nangyari. Hinding-hindi kita mapapatawad sa sandaling kumalat ito. 2. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.